Ito po ang isang live na counseling sample. Pag tayo po nagbibigay ng financial counseling, since individually, meron kanya-kanyang style lang ang tao. So, hindi yung method ko is yun na yung susundin, hindi po ganun. So, ang idea lang ang susundin. Because what we counsel is yung sa totoo, no? Pero yung style na, kanya-kanya na po tayo nun. So, kung anong style mo, sa'yo na yon. Pero ito isang sample ng counseling natin. Saglit lang ha. Pero explain mo Okay. na yung life way, yung tinanong ko the other last night. Pwede. Yes. Yes, so, Oo. okay, okay, bago ako punta doon start muna po tayo ng basic. Alam nyo po ba yung Silby Bohom? Silly po home. That's health. Yes, health po. Oo. So, ang Silby Bohom, di po ba ikaw ay Korean citizen na? Okay. So, pag pupunta ka ng hospital, kasi meron tayong National Health Insurance. Mhm. So, meron tayong discount sa hospital bill, generally sa mga general na sakit. Okay. Pero, ang mga sakit na hindi cover ng national insurance natin, yun po yung mga mamahalin sakit. Halimbawa, cancer. Magkano po ba ang coverage ng national insurance sa cancer? Alam nyo po ba, te? I don't know. 5 to 10%. So, halimbawa, You explained me before, pero kalimutan ko na 5 to 10%, okay? yes, so, halimbawa, 100 million ang abutin ng bill mo, 5 to 10% ang cover ng National Health Insurance mo, 5 million to 10 million lang ang cover. So, halimbawa, 10 million ang bill mo, 500 lang ang cover ng National Insurance. Okay. Pero, ano po yan ha, sa mga hospitalization lang po yan at saka treatment. Pero yung surgeries, yung mga gamot ng cancer, zero po, zero ang coverage Ayan, course, ng, medicine, oo. zero ang coverage ng National Insurance natin. So, kaya ang mga tao kumukuha ng Silby Bohom kasi doon sila makarefund ng ginastos sa hospital. So, halimbawa, nakagastos ka ng 10 million, kasi hindi cover ng National Insurance ang cancer, 70%. Ano yung kanina yung mga gamot, mga operation, hindi siya covered ng National Insurance, right? Oh, hindi siya cover sa cancer. Sa cancer, sa halimbawa yung mga stroke, yung mga heart implant, yung mga halimbawa sa kidney failure, liver cirrhosis, yung mga malalaking sakit na yan, hindi po cover ng National Insurance natin. So tayo po out of pocket po yan. Kaya yung mga tao kumukuha niyan dahil anytime na mangyari nga naman sa'yo yan, napakalaki po ng yung gastos, no? Yung, alam nyo po ba, ngayon, meron yung tinatawag na cancer pill. Ang cancer pill, di ba dati, ang pag-treat ng mga cancer ay through sa chemotherapy, nakikimo yung mga tao. Okay, oo. Ngayon, meron na po yung cancer pill, yung kino-combine sa chemo. So, ang cancer pill, ang ginagawa niyan, iinumin mo lang yung pill na yan, yung parang parang tablet. Ang ginagawa niya, kinakain niya yung cancer cell. Okay. Kaya, yung mga umiinom ng cancer pill, hindi po sila nawawalan ng buhok. Kasi walang nadadamage na other part ng katawan. Di po ba pag nagkikimo, ikaw alam mo yan. Alam mo yan kasi dumaan ka sa medical school. Oo. So, 'di ba pag kinikemo siya, inaano siya ng halimbawa sa radiation, 'di ba yung tabi na mga cell is nadadamage. Okay, Kasi hindi naman exactly na ang point lang na yung na cancer, yun lang ang anuhin niya. Yung tabi niya nadadamage. Kaya nagkakaroon po yung mga yung ibang health talagang maging sensitive na yung tao sa pagkain, sa inumin, yung mga buhok naglalagas. Pero yung cancer pill ang kinakain lang po niya is cancer cell. Tina-target lang niya. Pero kamahal po niyan. Between 5 to 9 million per depende so anong klase ng cancer, between 5 million to 9 million won ang per pill. Wow. So, ang general na treatment po yan is 10 pill to 12 pills per year.
Sa isang treatment ha, marami namang pong marami namang pong na-treat na totally free of cancer na after niyan. So ibig sabihin, kung 9 million per pill, sa 10 months yan, 1 pill per month, edi almost na 100 million na ang bill mo. Pill pa lang yun, Mate, wala pa yung iba. So, itong insurance kasi, so yun ang inaano natin. Kung ano yung masyadong mahal na sakit dito sa South Korea, yan pa yung hindi pa kino-cover ng national insurance natin. Kaya kailangan po natin ng private na health insurance tulad po ng Silbi Bohom na yan. Okay. So, since ang Silbi Bohom, 70 to 80% ang refund po niya. So, halimbawa, 10 million ang binayaran mo, yung actual na binayaran, hindi po yung bill. Kasi yung bill, maaari na may kunti kang discount dahil sa government insurance. Pero, yung naiwan na bill mo, halimbawa, 12 million ang bill mo, tapos may discount ka dahil sa national insurance na 2 million, may naiwan na 10 million. Yun ang total loss mo, yung 10 million. So, yun po yung i-refund ng Silbi Bohom mo, 70 to 80%. So, magkakaroon ka ng 7 million or 8 million na refund. So, ganun po yung action, yung effect niyong Silbi Bohom. Pangalawa, ikaw po ba may savings ka? Yes, so yung savings mo, so halimbawa, 'di ba, kumuha ka ng savings every month. Oh, so sa general po kasi na mga Filipino, lalo sa mga EPS, hindi po sila gaano nagsisave dito. Lahat pinapadala pa kasi sa Pilipinas. Yes. Maliban sa ilan na mga disiplinado ang pamilya na tumatanggap ng pera na yan na sila nagsisave. Pero karamihan po kasi, hindi po kasi yan nangyayari. Karamihan napupunta lang sa daily needs. Yung pang text, pang cellphone, pang pagkain, pang education ng mga bata, pang tuition fee. Hindi po kasi sila nagse-set aside ng pera. So ang gawain po natin is we encourage them na mag-set aside dito habang nandito sa Korea ng konting part ng kanilang income. So halimbawa, ikaw kasi ay citizen ka na. So I do not yung iba kasi na hindi pa citizen, yung mga F6, F5, yung gusto pang mag-citizen o kaya mga E9 na gusto mag-E7, E7 na gusto mag-F2. Yung mga E7 na may mga E9 na gustong tatagal dito sa South Korea at gustong maging resident dito. Another way is mag-save. Kasi po, yung savings, di po ba mandatory sa immigration, meron 30 million at least savings na yung unti-unti na save. Kasi hindi po tinatanggap ng immigration na one time nandun na yung 30 million mo. Kasi in the past, inaalaw po nila yan eh. Ngayon, hindi na kasi. Alam nila na inuutang lang pala yung 30 million and then pagka na-approve na yung visa, ibabalik yung tinatanggal na yung 30 million. Eh, ang gusto ng immigration, kaya ka bibigyan ng residence visa, is yung financially stable ka. Ang isa dyan is kung ano man ang mangyari sa'yo, hindi ka obligasyon ng gobyerno. Kaya inaano talaga nila yung finance na dapat financially stable ka. Bakit po ba nare-reject ang visa application ng mga Korean, mga ibang Korean na nag-asawa ng Pilipino? Mostly sa mga rejection is dahil ang Koreano hindi siya financially stable. Noon, mag-asawa ang Korean, okay lang, anytime na dalhin nila yung asawa nila sa Korea. Pero dahil lumabas sa statistic na karamihan ng tamunha is nagdedependar sa government payout. So, nagiging obligasyon tuloy ng government. Pinapakain, di ba yung mga sogupchan na tinatawag. So, pinapakain ng government sila by giving financial aid, yung mga rice. So, pera po yan ng government, ng mga taxpayers. So naging na ngayon na hindi na pwede. Ang gagawin is kung mag-asawa ka, dadalhin mo yung asawa mo dito sa South Korea, you should be financially stable na kaya mo silang buhayin. So yun na yung kaya nag-stricto na po yung application ng mga F6. Ngayon, ang gagawin po natin is, yung mga Pilipino, dahil wala po kasi sa kultura natin yung saving, ang kultura po kasi natin is spending type eh. Yung kahit wala kang pera, magpa-birthday ka ng bongga-bongga. Kahit wala kang pera, kung Christmas, grabe ang handa. Punong-puno yung table, mangungutang ka ng may interest para may handa. So, sa natin, sa itinuturo po natin is, we should not do like that. So, ang gagawin po natin is,
tularan natin yung formula ng mga advanced countries ng mga yumaman. So, hindi po natin sabihin na ako din ay yumaman. It's not necessary like that. Ang ano lang po natin is financial stability, mag-based doon sa income. So, halimbawa, 2 million, normally 2.5 million ang sahod ng mga nagtatrabaho sa Korea. So, ang gawin mo lang naman is, tanggalin mo yung 500, ilagay mo muna sa savings mo, and then bahala ka nang maggastos doon sa 2 million. So, yun po yung ano natin, yung ina-advocate po talaga natin at lagi po nating sinasabi din sa mga kababayan. Pero ang mga kabayan, pwede bang hindi mo na kukuha ng health yung savings na lang? Pwede naman po. Ang problema po kasi, pag na-hospital ng seryoso, yung sinave mo, kulang, ubos. Sayang naman yung maubos lang sa ospital. Samantalang, kuha ka lang ng, kamo na 100,000 na health insurance mo, kasali na ang silbi doon. And then yung 400,000, yun na yung savings mo. Hayaan mo yung 100 na yan. Kasi dyan yung sa hospital bill, dyan yung mga disability benefit, dyan yung mga death benefit. So, wag mong sabihin na wala din lang naman, hindi ko alam kung hindi pa naman ako nagkakasakit. Karamihan po kasi ng Pinoy, dahil nga po hindi po tayo oriented. Ang sinasabi is, 10 years na ako sa Korea, hindi pa ako nagkasakit. So, parang we miss the point na lahat naman po tayo nagkakasakit. Hindi, ang question lang is, when will it happen? Wala naman pong tao na kahit hindi ka nagkasakit ng 20 years. After then, pwede ka magkasakit, pwede ka maaksidente. So, yun po yung natin na wag mong isugal yung savings mo dahil lang sa hospital bill. So, mag-set aside ka ng kunti na pupunta doon sa hospital bill mo, the rest ay isave mo. So, yun po yung natin doon sa savings type. So, we don't go jump to investment dahil ang karamihan is may pera, mag-invest na, bibili ng bahay na walang insurance, walang emergency fund. Kung mangyari kasing ganun ang gawin po natin is very highly risky. Kasi ang mangyari niyan, paano kung nagka-earthquake? Lalo ang Pilipinas very prone sa earthquake. Paano kung nagka-flood? Wala kang emergency fund, wala kang insurance. Saan ka? Magsisimula ka ng zero ulit. Paano kung 40 ka na? Paano kung 50 ka na? Paano ka pa mag-start? No? 20 years mong sinave yung pera na yan para sa bahay mo. So ang tularan po natin yung formula ng mga nag-test na ng financial planning. So uunahin po talaga natin yung health. Kasi wag mong namang ibenta ang bahay mo dahil lang sa isang sakit So health muna yan, and then mag-save po tayo. Kasi yung sa savings natin, in case lang talaga na tulad ng mga pinapadala sa Pilipinas, ginastos o naghiwalay sa asawa, walang naiwan, yung savings mo lang naiwan sa'yo. Marami pong mga Pilipinong ganon. Very loving na nagpinadala yung asawa dito sa South Korea para kikita, ipadala sa Pilipinas. And then somehow, the relationship failed. Yung pinagawa mo na 3-story building, naglo-loan ka pa na hanggang ngayon hindi mo pa natapos. And then, suddenly, your family broke. Walang naiwan sa'yo. Ang naiwan sa'yo yung utang sa bangko. So, yun po na iniiwasan natin na huwag gagawin. Tularan natin yung formula na una, health, and then pangalawa, savings. And then, pangatlo yung last, yung investment. So, yung naiwan sa halimbawa, 2.5 million ng sahod, o ilagay mo 100 doon sa health mo, 400 doon sa savings mo, and then yung 2 million, yun na po yung pwede mong gawin. Pwedeng living cost, pwedeng pang-invest mo kung may gusto kang i-invest sa Pilipinas. Ang karamihan din po sa atin, hindi din po oriented kung ano yung safe na investment. Kaya po tayo napuprone ng mga scam, yung mga magbigay ka ng 10,000 pesos, ibalik ko sa'yo ng 20,000 pesos after 5 months. Yung mga madalian nakita, yung mga scamming na, mga scam na ganyan, diyan po nabibiktima ang mga Pilipino because hindi po tayo na-orient ng tama. So, yun po yung sa atin. So, since ikaw meron ka ng silbi buhom,
meron ka ng savings. So, the rest na lang, kung ano yung extra income mo, pwede mo na pong i-invest. So, maraming klase ang investment. Tulad po yung kinuha mo na Sintakeja, yung trust. Yung trust fund. Trust fund is very safe, lalo sa mga high income earner. Kasi yung trust, nakakaano ka sa taxes, madami kang maano dyan, madaming mga benefits, which karamihan po ng Pilipino hindi po alam yan. Maliban sa mga maliban sa nandyan sa mga financial industries. Pero karamihan, hindi po aware sa mga ganyan. Kaya yung mga painte-interest, sige, pautangin kita, may 5% interest. Akala mo, malaki na yan. Oo, malaki yung 5% o 10% monthly interest. Pero hanggang kailan mo, hanggang kailan mo masahan yung tao na magbayad. Namatay siya bukas. Makukuha mo yung 10 million mo pinautang. No more. Zero. No mo. Samantalang pag mag-invest ka dito sa atin, ano mang mangyari sa'yo, kung wala ka na, makuha ng family mo, that's 100% guaranteed ng batas. Hindi tatakbo si marriage, hindi tatakbo si Samsung, no? Kahit kamo mag-close si Samsung, wala na si Samsung nag-close. Sa batas sa Korea, meron po yung government guarantee. So, guaranteed po yung na-save mo doon. Merong 50 million na guaranteed sa lahat ng may-ari ng savings dito sa Korea, sa insurance man o sa bangko. Merong 50 million won na na security ng batas dito sa South Korea. So, makukuha mo up to 50 million won. Unless na kung ang savings mo ay 100 million tapos nag-close yung bangko, sorry talaga, 50 million lang bibigay sa'yo. So, ganun po yung inaano natin, te. So, sa lahat, yung mga, sa mga Filipino dito sa South Korea, sa statistic, wala pa daw 5% na may insurance. So, ibig sabihin, talagang very least-oriented po tayo. Gaano ka-importante po, lalo ang silbi buhom. Sa ngayon, since wala na po yung silbi buhom na ibibigay sa mga TNT, ang natira na lang is yung may mga visa. But then kahit habulin mo muna yung mga may visa, no? Kasi tulong talaga sa kanila to eh. So pag nagkasakit ang mga yan, hindi naman po cover ng yung kontrata nila sa company. O kaya aksidente outside, hindi naman po cover yan ng kontrata nila sa company. Ang company, it only covers yung aksidente habang nagtatrabaho, habang nasa loob ng company. But other than that, wala po. So sa mga malapit matapos ang visa na ayaw man aalis ng Korea, maganda pa rin na meron po yan. Kasi diyan nagkakaano yung mga organizations saan kukuha ng funding pag sila nagkakasakit. Kasi umaabot talaga ng 30 million, 40 million ang bill sa hospital. Saan ka kukuha ng 30 million? Tapos lahat pa yan ipinadala sa Pilipinas yung pera. Yung iba, alam mo te, ang very sad story sa iba. Magkontak ka sa family sa Pilipinas, magbenta kayo ng ari-arian nyo para mabayaran yung hospital ng asawa nyo dito. Wala pong magbebenta ng ari-arian. Bahala na si Batman dito sa South Korea kung sinong magbayad sa hospital bill. So far sa experience po namin, sa mga in-assist namin na mga ganyan na mga cases, wala pong ni isa na willing magbenta ng bahay niya sa Pilipinas para bayaran yung hospital bill dito sa South Korea. Umasa po talaga sila sa tulong. So, yun po yung itry natin po na i-lessen. Tapos dito sa South Korea, sa tingin pag Pilipino is poor, very poor, namamalimos lagi. Pag walang pambayad sa hospital, nandyan sa Pukchi Center, naghihingi ng tulong. Tapos karamihan din ng mga, lalo yung mga nag-asawa ng Korean, karamihan po, hindi naman po lahat. Kasi may mga very successful din po talaga ng mga nag-asawa ng Korean. Pero karamihan po kasi, hindi nagtatrabaho ng tama. I mean, nagtatrabaho, walang sadebohom. Hindi nagbabayad ng taxes, nagtatago ng income. Walang contribution sa national economy. So, yung iba din, ayaw ng asawa na matuto sila, ayaw ng asawa na magtrabaho sila, ayaw ng asawa na mag-aral sila. So, yan yung mga yung mga sad situation talaga na as much as possible, we try to reach them out. We try to give them the idea
we try to help them na magising, na hindi dahil sinabi ng asawa mo na huwag kang magjo-join sa mga education na yan. Bakit ka ipagbawal sa education? Bakit ipagbawal ka na aralin ng insurance? Napaka-importanting part ng buhay dito sa South Korea po yan. So, bakit kapag bawalan? Anong rason ng asawa mo? Bad experience? Dahil ang bad experience po kasi sa mga insurance is dahil hindi mo alam ang insurance. Kaya, kung ano na lang yung binigay sa'yo, ito, maganda to, hindi in-explain sa'yo, nag-ano ka rin, so anong problema doon yung insurance company? No, ikaw, tanga-tanga ka eh. Hindi mo inaral yung binigay sa'yo eh. Hindi mo, kasi ang insurance, wala namang masama, ang insurance products. Pero parang nagmamarket ka, gusto mong, ang kailangan mo is washing machine, tapos binigay sa'yo refrigerator. So, parang ganun lang yung insurance. Kung hindi mo alam ang difference ng refrigerator at washing machine, tanga ka. Tapos sabihin mo na, masama yan, nagpunta ako sa ospital, hindi ko nagamit. Tignan mo palang kinuha na insurance, hindi pala cover yung sakit niya. So, kung gusto mong malaman, kasi hindi pwedeng sabihin na ayaw ko magkuha ng insurance, ikaw ang kawawa ka naman na wala. So, sa gusto mo at hindi, dahil sa circumstance, you need to get at least your health insurance. Tapos, hindi mo alam ang niyan. So, anong ibig sabihin nun? Aralin mo para malaman mo. Pero pag sinasabi ng asawa mo na, huwag mong aralin yan, tanga kayo. Bakit mo hindi aralin ang bagay na ginagamit mo? Parang, huwag kang gumamit ng washing machine kasi pwede ka naman maglaba ng kamay. Di ba? Parang ganun ang dating. So, yun po yung natin sa mga kaya sa mga kapwa nating mga Pilipino, we help them realize, we help them plan. Kasi sayang yung opportunity. Nandito sila sa Korea, ang ganda-ganda ng income dito. I mean po talaga maganda. So, you have 10 years, 15 years na mag-stay sa Korea, 20 years. Maganda-ganda sanang yan na nakapag-save ka ng magkano sa 20 years na yan. Pag uwi mo sa Pilipinas, kalaki-laki niyan, pwede ka nang magpatayo ng grocery store mo. Pwede ka nang uupo habang ang pera mo na naipon mo, pwede nang pan-start ng medyo okay na business. Pero yun po yung kulang sa atin. So, ini-ignore po natin ang health kasi hindi kasi yan ibalik pagka hindi mo nagamit. Oo, pero yan din kasi ang mag-guarantor sa bill natin sa ospital. Sino bang mag-guarantor sa'yo? Ate Anet, ibigay ko sa'yo 1 million a month. Pag ako ma-hospital, 24 hour, bayaran mo up to 100 million sa ospital ko. Ayaw ko. Kahit magbigay ka ng 1 million sa akin every month, sinong mag-guarantor sa'yo? Only insurance company. Walang ibang mag-guarantor sa'yo sa hospital bill. So, yung iba na kumuha ko ng insurance ko, hindi ko nagamit ng one year. Mabuti nga, hindi mo pa nagamit. Huwag mong i-pray na magagamit mo yan. Ibig sabihin, pag nagamit mo yan ng todo, which means ang health mo hindi na maganda. Hindi ka na makatrabaho ng tama. But then, ang question is, when will it happen? Hindi yung dahil hindi mo pa nagamit. So, yun po yung mga misunderstanding sa atin pagdating sa insurance. Sayang. Oo, Okay. sayang. Sabihin na sayang. So, tapos yung karamihan din po, 'di ba, nagano po ako ng team. Come and join our financial team. Ini-encourage ko ang mga tao na come kasi napakadali ang kikita dito. Malaman na insurance, umaayaw. Bakit mo ayawan? Anong ng insurance na ayawan mo? Hindi naman to scam. Sa daming nag-agent ng insurance, di ba? Parang ang dami na ngayon eh. Madaming dumadami. Nakita nyo na po sa news na over 1 million foreigner na po. Doon ko pa nalaman doon sa exam talaga. Ang dami pa. Nagulat asawa ko. Ang daming nag-ano pala, interested na gano'n. Alam mo, sa Samsung pa lang, te. Grabe. Oo. 59,000 ang planners nila. Samsung lang yan. Plus pa yung ibang company. Madami. Kasi bakit ang mga Korean, almost every family meron isang planner. Dahil sa income, te.
Yung, nga. anyway, insurance mo yan sa'yo. Kahit pamilya mo lang, wag mong pansinin na nga, ayokong i-share sa ibang tao, okay lang. Di yung sa'yo. Yung sa'yo, sa asawa mo, sa anak mo, sa sasakyan mo, yun lang sa'yo, kahit sa'yo lang. Kaya nga. Kung may, kasi 1, 2, 3, 4, apat kayo, may 5 million na commission dyan, di sa'yo na yung 5 million. And anyway, kailangan mo naman talagang kukuha ng insurance. Kaya yung inaano ko talaga sa mga ano na mag-join kayo kasi I cannot reach everyone. I cannot educate everyone. I can share my knowledge, I can share what I know, pero yung i-share nyo din sa iba, ang ripple effect po niyan, no? Grabe ang effect niyan pag marami po sa atin ang educated financially. Yan ang kulang po sa atin, yung financial literacy. Yan talaga yung kulang. Sa mga Korean, kahit mga ajuma, tignan mo naman ng mga lola, sila pa yung mag-ano ng insurance. Ibig sabihin, during their time kasi, ang mga babae sa Korea is hindi sila na ipapadala sa school. But tignan mo, now that they have the chance to learn, kahit lola na sila, nag-aaral sila, pinapag-aralan yan. Nakikita ko sa mga sauna akala ko nung pinagbibisihan ng mga lola na to, yun pala nagte-trade online sa mga stocks, sa mga crypto, no? So, yun sana yung inisip ko na kung ganyan ang mga Pilipino ka-aggressive sa financial literacy, alam niyo po yung corruption sa atin, it will drastically lessen. Kasi, alam na ng tao kung paano iikot ang isang bansa. Alam na ng tao kung saan nanggagaling ang pera at saan napupunta. Mag-question na ang mga tao, saan kukuha si Mayor ng ibibigay na 1,000 sa mga botante? Ibig sabihin, saan ba? Wala namang manggaling sa langit. It must be from somewhere, tulad ng kinukuha na pondo. Kailangan itago niya kasi yan ang ibibigay sa mga tao. So, hindi na pupunta sa infrastructure, hindi na pupunta sa mga project. So, pagka mas maraming mga Filipino na natututo sa financial planning, mag-i-start na yung mag-question, mag-i-start na yung maging financially independent, hindi na po hihingi kay Mayor ng pang-hospital. And then, malesen na yung corruption sa atin. Yung financial effect nito, yung effect niya sa mga tao. Pag independent na ang mga tao, hindi na sila namamalimos sa mga politician. Start na nilang questionan ang decisions ng mga politicians natin, ang mga lawmakers natin. Mag-start na sila mag-question kasi alam na nila kung paano iikot ang pera. So, iyan naman po sa financial planning. Sabihin ng iba na napakaano yan, complicated na aralin. Sa tingin lang complicated, pero pag nag-start kang makinig, one at a time malalaman mo. In no time, in 1 year, ang dami mo nang alam about sa finance, about sa planning. Ang dami na. Yan po yung natin, te. So, yun ang pinaka-target talaga natin is financial education ng mga kababayan natin. Kung ayaw man nilang mag-aral, at least may guide natin sila mag-save. So, sana po yung mga marami pang mag-apply, marami pang ma-educate. Tapos, ang ganda naman ng payout ng company natin, di ba? Kaganda-ganda ng payout. Tutulong ka ng isang, meron ka ng 1 million na commission. Hindi mo yan in-scam, hindi ka nagsinungaling. Yan ay company magbabayad sa'yo. So, sabi ko nga sa mga mag-apply, ang target lang naman is 5 to 10 person a month. Depende kung gaano ka kasipag na sasagot ng tawag, magpo-post sa Facebook. Kung masipag ka lang, 5 to 10%, 5 million to 10 million na yan sa isang buwan. Masipag ako. Nasa sipag lang po yan. Yung iba is atras, samantalang may mga trabaho sa Kongjang. Kung ilan ang katrabaho mo sa Kongjang, imposible naman kung i-explain mo sa kanila kung gaano ka-importante yan at kung gaano ka-importante yung mag-save dito sa Korea. Hindi padala lahat ang sweldo doon. Imposible na hindi sila kukuha. Yung mga kumuha nga sa akin yung ginawa is dinala na lahat yung mga katrabaho nila sa company. So, sayang naman yung nandyan, sayang yung matulungan natin ng mga Pilipino. Kailangan kasi hindi nga nila alam. Pati nga yung mga nakikinig sa mga TikTok ko, sabihin sa akin na marami akong natutunan. Which means,
kulang lang tayo ng dissemination of information. Kulang lang. Andyan na yung knowledge. Wala lang nag-share. Wala lang naglakas loob ng mag-share kasi marami ding rason. Baka i-criticize sila. Baka kahit totoo ang sinasabi na kasinungalingan. So, yung takot na ganyan. But then, anong makukuha natin sa takot? What we try to share is the truth, and what we try to share is a legitimate information. Pero ano no, yung i-share natin is kapwa natin Filipino foreigner, pero Korean kasi hindi masyado yan kasi foreigner tayo. Sa foreigner lang po tayo, te. Di ba? Hindi mahirap sa Korean. At saka ang Korean, wala na pong market yan eh. Kasi almost lahat na ng Korean meron yan eh. Kasi every family nga may planner sila. So, ano pang makukuha mo sa Korean? Almost wala nang market ng Korean. Kaya nagfo-focus na ang company sa foreign market. Mga foreigners na talaga. Nakita niyo po yung news na lumabas na over 1 million foreigners na? Yes, yung nag-post sa examiners ba yan? Yes! Nandun sa newspaper. Yung Papa Juni ba yun? Yung isa ba yun? Yes, yung sa HR manager, yung HR manager. Over 1 million na sa isang taon ang nagkaip ng insurance nila na foreigner. Just because that ako na eager ako mag-aaral. Yung mabasa ko lang. Over 1 million kasi wala pa daw 10% ng mga foreigner nandito sa Korea. Almost 10 million tayo ah. Wala pa daw 10% na naka-insure. So, imaginein yung market natin na yan. Kaya in-encourage ko yung mga tao. Gusto nyo ang 5 million? Napakadali. Napakadali. Facebook lang at TikTok. Ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Ubusin namin ang market. Tsaka kayo magising mamaya. Pag dumami ang tao, syempre, kung umaano na ang market. Sayang. At saka ang market kasi natin, lalo yung mga E7, E9, endless yan kasi 10 years uuwi, 5 years uuwi, may new after 10 years. Almost every month may aalis, may papasok. Every month nasa 400 to 1,000 people. Every month pa aalis, may new na 400, aalis, may new na 400. Parang endless cycle lang natin endless cycle. At saka yung mga aalis, imaginin mo yung mukha nila na binigyan mo ng ng savings, tapos aalis, may makukuha na 30 million, may makukuha na 60 million. Yung mga kumukuha talaga sa akin ng savings nila, normally 1 million or 800 monthly nila Wow. Kaya yung isa 3 years lang na over 60 million na yung pera niya Wow. Sabi ko, ang laki na ng pera mo. Pag isang kontrata mo pa, maka-ilok ka nito. Maka 100 million ka nito. Kaya nga, and then later sa education natin, we will encourage every Filipino na nandito sa Korea na magkaroon ng ilok. We will, sa lang na to sa part-time lang na to, sa freelance lang na to, earn and save that earning. After 2 to 3 years, meron ka na ilok. Yung mga masipag nga, in 1 year, meron na silang ilok kung hindi ka muna masipag, sige, patatlo-tatlo na lang na tao ang tulungan mo. Pag nakatulong ka ng 3 tao, di may 3 million ka. Di antayin mo 2 years, 3 years, meron ka ilok. We will help talaga yung mga natin na mahirap makasave dahil lang sa sahod. Kasi kung 2.5 nga naman ang sahod mo, may anak ka, may pamilya kang bubuhayin, magkukulang talaga. So, ang pwede lang na savings dyan is extra income. So, ano bang extra income na hindi mo kailangan i-quit ang trabaho mo? Ito lang naman ina-offer natin. Wala, yung iba kailangan talaga magpunta ka magtrabaho physically. Samantalang itong atin, post ka lang, mag-explain ka, educate mo yung tao, nakatulong ka, may income ka na. So, napaka very interesting itong market. At sabi ko nga sa mga iba, isinishare ko dahil ako ay napagod na rin na mag-isa Okay. Napagod na mag-isa. So, iba, pumasok ka sa mag-try ng exam? No? No? Oo, tapos
pala yung tanong mo te, yung samang buhong, yung death insurance, very cheap lang po yan kasi te. Wala yang ibalik sa'yo, ang death Wala, insurance. ano lang, death beneficiary lang siya. Death lang siya, hindi rin magamit sa ospital, hindi rin Ayan. magbalik sa'yo. Pero ang ano niya kasi, maliit na monthly, napakalaking death benefit ang ibibigay. Pero meron din pong ano yan te, normally up to 100-year-old ang cover ng insurance natin. 90 or 100. So it's either 90-year-old o 100. Pag namatay ka, Either 90 or 100? yes, so mamimili ka ata, alam ko niyan 90 o 100. Pag namatay yung tao, within 100-year-old siya, halimbawa 100-year-old namatay, makukuha mo yung samang bonggom. So, meron yung mga ilok, merong samok, mga saok. Ang alam ko up to saok yata Okay. So, ngayon, halimbawa, yung tao, yung halimbawa asawa mo, tsaka namatay pag 105-year-old siya. Walang makuha doon sa, forfeited na yung, Ano yun? Pag namatay yung tao, okay? Pag namatay yung tao, di ba, sa death insurance lang kasi siya. Okay, So, sige. generally, ang death insurance, up to 90 o 100-year-old ang cover niya. So, kung mamatay ang tao within that period na up to 100 years, ay makukuha ng family yung samang bonggom. Okay. Pero halimbawa, namatay siya halimbawa, ang kinuha mo is 90-year-old. Pero tsaka siya namatay, 91. 91, okay. Walang Wala. makuha yung family. Yes, Parang thank you yung pera mo. So, yun po yung ano niya. Pero ang ano niya is very cheap. Yung monthly, na very high yung benefit. Okay. So, since hindi nga po natin alam ang buhay, pwedeng mawala yung pera. But then, in case lang nga naman na maaga, alis, at least may maiwan na malaki-laking yung pera sa pamilya. Ayan na, oo. So, yung ano. Tapos, syempre, hindi mo alam, as a couple, hindi mo alam kung sino sa inyo mauna Kahit mas matanda siya, Yes. sa'yo, maaring, tulad ng nanay, tatay ko, anong difference nila, malaking age gap nila. Nauna ang nanay ko namatay. Samantalang very healthy pa ang tatay ko. So, hindi natin po alam kung sinong mauna dun. Ayan. Pero, need pa rin siya, no? Oo, need. Kung may anak, inaano ko, kung may anak at asawa, kailangan po yan. Pag mag-isa kasi, hindi mo na kailangan yan Maglagay ka lang ng emergency fund na 10 million sa account mo kung mag-isa ka, walang pamilya, kasi yun ang inaano sa funeral, yun ang cost ng funeral, up to 10 million. Pag may pamilya ka na maiwan, may anak ka, may asawa ka, kailangan yan kasi kung by the time na edad na yan, wala na po tayong trabaho, di ba? So, sinong magpakain? Hanggang ngayon, I don't think na ang government insurance ng Korea is magiging universal. Kasi, I don't think na i-allow ng government nila na universal ang insurance dito. Hindi nila i-cover lahat ng sakit. Hindi tulad sa Europe na wala kang babayaran sa ospital. Government lahat ang magbayad basta nagbabayad ka ng taxes mo. Pero sa Korea, I don't think na mangyari yan. In 100 years, I don't think na mangyari yan. Sa US nga, hindi nila magawa-gawa So, kailangan talaga pag may anak ka, may asawa ka, kailangan talaga yung isang Last time hindi ko yung sabi na, tinanong ko yan sa asawa ko. So, next year, yan to start. So, dapat kasi dalawa yan. Nagkuha ka at saka asawa mo. Including me? Why not? Kung ikaw ang mauna, di yayaman ang asawa mo. Asawa ko na anak ko. Para ako mauna. Magayaman yung asawa ko. Yayaman ang anak mo at asawa mo. Pag yun, hanggang saok. So, depende yan sa pagbayad pala. Like, for example, saok. So, mataas yung bayaran monthly niya. Mataas ang babayaran. So, it could be na 20,000 per month or 40,000 per month. Ang ilok. Ang ilok. Hindi, kasi magkakaiba sa, pag ipasok mo yung pangalan ng tao, magkakaibang lalabas. It could be na ang mas bata po kasi, pag mas bata, ay mas mura. So, pwede ngang
20 million lang siya, ay 20,000 a month, tapos saok na yung benefit. Pero yung may edad na, halimbawa, limpas na ng 50, medyo mahal-mahal na po yan. So, malalaman lang po pag naipasok sa system. Ako, may mga age na, sinasaan ko. 14. Sa tingin, ano ba? Ano ko lang kasi, I'm going to, mga January yan. Pero mag-exam pa, gusto mo ako mag-commission, gano'n. O pag kasi kung hindi kayo kung mag-under sa akin, syempre commission ko po 'yan. Sayang naman mapunta lang sa akin, no? Ay hindi naman maganda. Ako mag-take ng niyan. O kaya nga po, kaya sabi ko sa mga magte-take ng exam, mag-take muna kayo ng exam bago kukuha ng insurance. Para hindi mapunta sa akin yung commission. 'Di ba? Di ba? Magkuha ka ng savings mo, 300 o 400,000 every month. Under sa akin, syempre ako mag-commission yan. Kung may... Pero ma-check mo ngayon, Ma-check mo? Sa pangalan ng asawa mo? Oo, tsaka anak ko. Oo, pwede. Ipa-check. Ay, hindi ngayon sa Monday. Ando naman, ng asawa ko. Sa'yo, yung sa, niya, Semyong. Makita mo man. Wala nagdi-delete kasi ako ng photo sa Pag natapos na, dinidelete ko Kasi isa-send mo ulit. Pag may age na siya, like 40 plus, hindi yan naabot ng ship, di ba? Oo, wala namang shipman nun. Samang buong lang siya Tama nun lang siya? Baka samsama nun lang yan. Yung mga issue, mga gano'n, ang iniisip ko. Ishima nun? Oo. Sobra naman. Oo. Sobra naman. Samang bonggom lang, hindi man siya health Sabihin yung anak ko, nasa 20 lang siya, kasi bata pa 14 pa No? Sa anak mo, mura lang yan, kasi bata pa yan. Mga manon lang ata sa bata Manon, manotso nun. Asawa ko yung kukunin ko rin. Sige, pa-check ko sa'yo. Pero yung anak mo over na siya, over 15? No, 13 siya sa atin. Wala pa. Hindi pa pwede siya. Ay, hindi pa ba? Oo. Ang pwede lang sa kanya, yung children insurance. Ayun yata yung Samsung na kinuha asawa ko. Yung sinabi ko sa'yo. Oo, children insurance ang pwede sa kanya. At saka ikuhamanan mo siya ng savings, yung yung savings insurance, para pag nag-asawa na siya, yun na yung gift mo. Di ba, halimbawa, maglagay ka ng 20 manon, 30 manon every month sa savings niya. Pag siya ay 30, pwede niyang kunin yan. Yun na yung wedding gift mo. Di may, ewan ko, may ilok na siyang magbayad ka ng 10 years, 15 years na niya, savings niya. Pag nag-asawa na siya, pwede nang i-cancel yan, kunin yung refund amount. Di, yun na yung pang-gift mo sa niya. Hindi ka na maghahanap pa ng Kasi ang Korean, lalo ang lalaki, lalaki anak mo Pag nag-asawa yan, malaki ang part ng lalaki. Bibili ng bahay magkano na ang bahay by the time na meron na by yung edad nila. Baka sa maliit na bahay, saok na. By the time. Ito na lang ibigay, tapos lipat kami at one room. Oo, pag tumatanda naman talaga, kailangan lilipat ng maliit na bahay para maliit na maliit na i-maintain. Kung may bahay na siya, yung sasakyan na lang. Pag nag-asawa siya, yung wedding expenses plus ang sasakyan. So, ang sasakyan naman pwede na yung mga 60 million, 80 million, di ba? Unless na gusto niya yung mga BMW, di ilok na. Magkapte niya. Ihanda mo ang ilok mo kasi lalaki siya Lord. Lalaki siya, ang babae. Yan din po ang isang education sa mga nag-asawa ng Korean. Pag tayo galing ng mahirap na bansa, pwede naman po nating palitan na yan, sitwasyon na yan pag nandito sa Korea sa mga anak natin. Kasi yung mga anak natin, hindi natin alam kung kanino sila ma-inlove Kaya nga Paano kung na-inlove siya sa pamilya na may kaya? Ang Korea, hindi nila ipadala ang anak nila sa anak mo kung alam nila na walang-wala ka. Yes. Iano talaga nila yan. So, kung ikaw ay walang-walang may pamana sa anak mo,
kahit pa nag-in-love yung anak mo doon sa shota niya, hindi ipahintulutan ng parents niya yan. Grabe, no? Unless na walang parents yan. May mga very rare na ipaglaban ka hanggang kamatayan, pero hindi gaano nangyayari sa Korea yan. Kaya nga po sabi ko sa mga kababayan natin na we don't need to be rich also, but we can prepare slowly. Kung may anak ka na isa, at the age of 5 pa lang, pwede ka nang mag-save ng kahit isi-isip manon lang sa pangalan niya. And then, in case lang na may kaya ang kanyang mapapangasawa, magbigay ang parents ng asawa. Halimbawa, ikaw lalaki anak mo, magbigay ka sa anak mo ng shibok. Inasawa niya ang anak ko, babae. Tapos wala man lang akong ilchon manon na may bigay. Diba? Mag-start sila ng pamilya nila, ng bahay nila. Yung furniture sa bahay, diba? Yun ang cargo ng babae. Kamo na, nasa ano na yan, 8 manon, 6 manon, minimum. So at least man lang may 6 manon ka na may bigay sa bata. Kung walang-wala, yan ang so may discrimination na at the same time, pero pwede naman po natin yan, we can prepare, pwede nating i-eliminate yung problema na yan kung nasa tamang planning po tayo. Ang karamihan po kasi nag-asawa ng Korean, pupunta rito, nag-asawa, yung mga pera ipapadala sa mga pamilya sa Pilipinas. Kaya nga mostly. Hindi naman po tama. Yung nandito may asawa ka, may anak ka dito, i-prepare mo yung sa anak mo. Paano yung mga dun sa Pinas, hingi ng tulong Oo, sinong maggastos dito sa anak mo dito? Kung ikaw ay lahat, doon ka sa Pilipinas nagbibigay sa mga pamangkin mo. Kung nag-asawa yung anak mo dito, nagkasakit or hindi naman yung mga pamangkin mo sa Pilipinas tutulong I mean, I don't mean na hindi tutulong sa pamilya natin. Pero, ang dapat priority, yung pamilya natin dito, yun muna yung ilaan mo muna ang budget dyan. And then after, tsaka lang mag-send sa Pilipinas sa extra. Pero ang karamihan is, yan pa yung rason ng pag-aaway sa asawa dahil hindi nagbibigyan ng asawa ng pampadala sa Pilipinas. So, it doesn't really make sense. Kasi tayo... Oo, di ba pag tayo nag-asawa ng Pinoy, hindi naman yung Pinoy ang sasagot sa pamilya natin, yung nanay, tatay natin, kapatid, di ba? Bakit pag foreigner inasawa natin ay naiiba yung isip? Kaya nga. So, doesn't make sense. So, ang natin is, gisingin din natin ang mga kababayan natin na nasa dreamland, no? Masama na rin pag hindi ka nagtulong Oo, kasi, mabigat yan. Mabigat pag mag-isa ka. Napakabigat na mag-isa kang nagpo-provide sa pamilya mo kasi yung asawa mo, lahat ng pera niya ibinibigay doon sa pamilya niya. Ganon din tayo pag ganyan ang Korean, di ba? Pag ganyan ang Korean na hindi ka bibigyan, ibibigay lagi sa nanay at tatay niya yung pera niya. Ang gagawin mo, syempre i-divorce mo yan. Kaya nga. Bakit ka mag-stay sa tao na hindi ikaw at yung binuo na pamilya ang priority? So, dapat din mga ganyan ang isip natin ng mga Pilipina. At saka kung sa mga Pilipina na hindi din maganda ang asawa, then better prepare for yourself. Huwag ipadala sa Pilipinas. Magkuha ng insurance savings mo. Bakit ko kasi inaano ang insurance savings? Kasi yun po kasi ang hindi hinahati sa korte pag naghiwalay. Kung ano man yung nasa bangko, pwede yan na maghati kayo ng kung ano yung asset ninyo, property and asset. Pero ang insurance, kung nakapangalan sa iyo ang insurance, ikaw yung nagbabayad, yung savings mo sa insurance, hindi po kasi yan tinatouch pag kayo nag-divorce Hindi pwedeng sabihin na, may insurance savings ang asawa ko, hatiin namin yan kasi maghiwalay kami. Hindi po kasi ganun. Kaya ina-advise ko talaga sa mga F6, magkuha kayo ng hindi lang health, mag kayo ng savings nyo doon. Okay na may 5 million, 10 million na emergency fund sa bangko. Okay na yun, yung 24 hour na nandyan. Pero yung savings dapat sa medyo safe na area. Ay, insurance lang naman ang pwede na napaka-safe na Pero iba sa bangko sila no? Oo, sa bangko sila. Ayaw nila sa insurance sa bangko. Kasi hindi po nila kasi alam Wala din po kasing gaanong nagtuturo. At saka unfortunately, marami din po kasing mga planner na hindi gaano
in-depth na naturuan ng ganyan na ang parang karamihan sa mga planner, kung anong sinasabi ng boss nila, yung team jang nila na ito ang i-offer mo, yun yung ginagawa. Hindi nila inaalam yung sa talaga in-depth, yung about sa financial matters, kaya hindi sila nakakapagbigay din ng ng ganyan na mga advice sa mga kapwa natin. But we can try yung mga mag-join sa ating team. We try to share information, but of course sarili pa rin na ikaw ang sarili mong maghanap ng further knowledge. Marami diyan, ang dami-daming pwedeng matutunan sa YouTube. Grabe, ang YouTube napaka-free na education center. Ang dami, lalo sa finance, ang dami sa YouTube. Paano ba, saan ba mag-save, magkano ang return, ano ba ang about sa trust, ano ba ang about sa budongsan, ano ba ang about sa kahit anong tanungin mo sa YouTube, lalabas. Kuya, alam yung trust eh. Sa'yo ko rin tanongin, ina-open lang niya sa akin sa bank. Ang trust Korean very, sa very interesting yan, ang trust na yan, lalo kung may mga property ka. Pag-aralan mo yung trust na yan, kung paano yung mga tao na walang property under their name but under the trust. So, halimbawa yung property mo, 'di ba? Ilagay mo sa trust sa bangko. So, sa inyo na itong property ko, it's not anymore under mine. Pero yung kinikita ng pera mo, yung ginagamit mo sa credit card, yung ginagastos mo, lahat yan manggagaling doon sa trust mo. So, you are actually owning a lot but owning nothing. Parang marami kang pera na wala kang pag-aari, parang ganun ang niya. Almost endless, pwede kang gagastos nito na yan, walang And then, the thing is taxes. Wala kang babayaran na tax kung wala kang properties. Kasi yung property mo nandun sa trust. Hindi na ikaw, hindi na sa'yo yan, nasa trust na. Pero lahat ng pera dun sa trust mo, ikaw ang beneficiary. So, kahit pa ano ba yan, ano pang mangyari, trust mo yan ikaw ang beneficiary niyan. So, maraming matutunan dyan sa mga interesado. But kahit yung hindi sa ganun, yung mga ayaw ng masakit sa ulo, okay lang yan. Basta ang ituro is mag-save tayo. Lahat tayo mag-save, lahat tayo may silbi buong. Yun lang naman, dalawang yan. So, anyway, sige. Ano ba yung question ko, ha? Sige, te. Iba naman yung question ko para iba. Iba talaga. Ano siya, para couple dito, mag-asawa. Kaya nakita ko lang yun sa YouTube ba yun? Sa TikTok ba yun? Umiiyak ng babae, Pinay. Tapos namatay yung husband niya. And then yung maid po, yata yung asawa niya. Tapos napunta doon sa family kasi hindi siya foreign citizen. Di ba? Kahit naman po hindi Korean citizen Di ba? Oo. Kahit naman hindi Korean citizen. Yan nga po yung karamihan na. May anak siya, tapos nandun lahat sa pati mga sasakyan, sa bahay. Wala talaga siya. Kinuha lahat. Kaya nga po, ang problema po kasi sa atin is ayaw natin matuto sa mga batas nila Kasi kahit naman po F6 ka lang, kung namatay ang asawa mo, alam mo sa batas na ikaw ang unang beneficiary. Alam mo ipaglaban yan. Hindi yan korte? Ha? Hindi yan maano? Hindi, nasa batas po yan. Nasa batas. Ngayon yung iba, wala akong pera mag-hire ng lawyer. Bakit ka walang pera? Ilang taon ka na sa Korea, wala kang 5 million? I mean, ang 5 million sa Korea, kung naka 10 years ka sa Korea, imposible naman wala ka man lang 5 million sa bangko mo. Diba? Hindi mo sabihin na ang yabang ni ate, hindi ganun kahit 100 nga lang per month ang i-save mo after 5 years, meron ka ng more than 5 million Kaya yung na wala akong pambayad sa lawyer, di maghanap ka ng ka. Kasi yan lawyer na yan ang tutulong sa'yo kung magkano lang naman mapunta sa lawyer, tapos yung makukuha mo sa mga chesan na yan, yung mga inheritance na yan. Hindi siya wala magawa. Thank you. Kung hindi mo alam ipaglaban, wala talagang magawa. Kung nagastos na ng kapatid, ang problema po kasi sa Korea, pag nagastos na, wala kang makuha
Ang gagawin pa nila, hindi, 'di ba? Hindi nga gagastusin. Ilagay nila sa sarili nilang insurance. Eh kung naglagay yan ng ano, kasi up to 18 million naman ang pwede mong iano sa insurance, 'di ba? I-save 18 million a month. Eh kung inilagay sa kanilang insurance, iyan nga po ang hindi pwedeng matouch ng kanino man. Kahit sino, walang makatouch doon sa insurance mo. So kahit alimbawa na tuklasan nga sa'yo nga, pwede makuha niya yung bahay ng kapatid. Pwede kang manalo sa court and then magbayad ng kapatid. Kung walang pera, kunin mo bahay niya. Pero paano kung ang bahay din niya, nire-rent na lang, lahat ng pera niya inilagay sa insurance, doon itinago. Hindi man matouch yun. So wala ka din lang makukuha. So kaya nga yung natin sa mga kapwa natin is dapat magkaroon ng knowledge. Hindi naman hindi ako marunong ng math, hindi naman to mathematics na mahirap. Hindi ako marunong mag-plus, mag-minus. Hindi naman ito math. Ito ay general na knowledge. Pwede naman alamin kahit yung mga low memory people eh. Wala naman ito sa IQ eh. Kaya nga, no? Pero may iba din kasi not interested ng mga ganyan. Yung parang, Tsaka na lang sila mag-interest pag nandyan na yung mangyari. interesado sila, hindi nagtatanong na or mag-search ng wala. Kawawa isip na. Ang dami pong ganyan. Tapos nagalit siya ata siya sa asawa niya namatay na bakit hindi daw niya alam yung, hindi yata nakapangalan sa kanyang yata. Marami po kasing ganyan eh. Sa mother yata niya, no? Kaya sa mother niya kumuha, in-law? Pwede rin. Pwedeng nakapangalan doon. Kaya nga po, yan yung mga advice natin sa mga karamihan na dapat alamin mo. Meron pa yung ibang nag-apply sa atin dito na tanungin ko muna ang asawa ko. Hindi kagaya na asawa ko, pinaforce pa nga ako ngayon. Na mag-aral. Kaya nga, ang magandang asawa, yung i-force ka sa maganda. Mahilig kasi mag-aral to. Kaya siguro din. At saka yung asawa na ayaw kang matuto. Bakit tanongin niya asawa niya, bakit? For what? Ano daw? Ano ba yan? Kaya nga QYUK lang naman to. Online daw? lang naman to. Ano pa yan? Parang wala pang parang itanong pa. Ba yan? Oh, marami hindi lang isa, dalawa, tatlo, hindi lang. Marami. Meron pa nga, baka makikinig yan. Meron pa nga yung na ayaw daw ng asawa niya na pahintulutan na mag-join sa atin. Sabi ko, bakit anuhin mo asawa na mag-join ka? Naku, online, QYUK lang naman ito. Mag-exam ka and then aralin mo ang batas. Ano yun? Hindi, it doesn't make sense. Kung ayaw talaga ng asawa mo, nasa yun na. Stupid naman yan. Kaya nga sabi ko nga sabi ko nga ikaw, bahala. At least inopen ko ang opportunity. Kung tanungin mo ang asawa mo, buti sa ibang mga asawa na, sige, aralin mo. Nanay niya, sabihin mo, nanay mo. Oo, yung iba kasing asawa sasabihin, sige, aralin mo. Ganyan sila, tutulungan kita. Pero karamihan din ng ano yan, ano na naman yan, huwag mong aralin yan. Batas at saka financial ito, pag ayaw pa aralin ng asawa mo sa'yo, mag-isip ka na, bakit? Ayaw. O hindi naman yung pera mo na invest mo. Meron ako, Yobo, meron akong 100 ilok, i-invest ko kay Ate Anet. Hindi naman ganun para mag-against ang asawa mo. Ito, libre, free education, free na teaching, freelance na pwede kang kikita ng malaki-laki na true lang sa social media. Bakit aayaw ng asawa mo? For what? Hindi naman ito masama na hindi masamang gawain. Nakakatulong ka sa iba, nakaka-earn ka, mabibigyan ka ng education, magbibigyan ka ng ideas. Bakit ang asawa mo ayaw? Hindi ko maintindihan. Hindi mo na lang. Hindi ka naman manloko ng ibang tao para sabihin ng asawa mo na masama yan, huwag mong gagawin yan. Nakakatulong ka naman sa iba, mabigyan ka pa ng education. Actually sa akin din, dito lang din talaga ako natuto ng marami Kasi kahit ka muna hindi directly na Korean, but then because of this idea,
pwede na akong nagse-search ako ng mga Kyoyuk online na mga English din talaga, English based para maintindihan ko. Kung hindi dahil dito, hindi rin ako magkaroon ng idea kung saan maghanap ng information. Hindi rin ako matututo ng ganito. Kaya, 6 years ka na pala na insurance Ah, Since kaya? wala pa 4 years. 4 18 years pa. yung nag-start ng pandemic 19 19. nag-start. 10 years. 19, 1, 2, 3, 5 years. 5 years na. And 5 years na. Bago pa lang. Mm-mm. Kaya tumating dito, 2004 ako dumating. matagal pa na pala. 2004. But then, nung dumating kasi ako dito, start ako agad sa Hagwon. And iyan din ang isang challenge sa akin kasi hindi naman ako education major. So, wala akong idea sa pagtuturo. So, dahil din sa Hagwon na yan natuto akong magsulat ng Korean, natuto akong magbasa, natuto akong mag-aral ng teaching. Isinend din nila ako yung next na Hagwon ko, they sent me to a training center para talaga magturo how to be an English teacher. Tapos dahil din diyan nagkaroon ako ng idea sa mga conferences para sa mga teachers, yung mga second language learners, yung mga foreign language learners. And then nag-attend ako kung saan-saan ng mga training sa ibang bansa, dito sa Korea, sa Europe, kung saan-saan. And then dahil sa training na yan, na-meet ko ang financial conferences. Nag-start diyan sa teaching na yan Na-meet ko ang financial before pa ako nag-start ng insurance. And then I met people na nag-invite sa akin ng mga financial conferences. Doon nag-start ako mag-attend sa mga financial conference sa iba't ibang bansa. Doon ako natuto ng and then until na nag-start itong insurance. But later na ako nag-insurance, but nauna muna yung mga financial learnings na doon ako nag-interest. Sa business naman kasi noon talaga gusto kong start talaga ang sarili kong corporate company. Ang after 10 years na yata ako nagtuturo noon, ako ng Gain HESA ng sole proprietorship na agency. Gusto ko talagang maging corporate company siya. So nag-attend ng mga education, mga courses, yung lahat ng pwedeng makapagbigay sa akin ng idea. Dahil hindi naman po kasi ako, sa family namin, hindi kami galing sa business world. So, kailangan talaga mag-struggle ako na matuto. Kahit nag-aral ako ng financial accounting, it's nothing. Hindi, walang binatbat yun. Parang theory lang na pinag-aralan mo sa school. And then you are in the actual world. Tapos hindi ka sa Pilipinas, nandito ka sa international base na at saka wala din yung isang tao na magtuturo sa iyo, itong gawin mo. Ngayon, marami na talagang nagbibigay sa akin ng mga tips. After years na iba't ibang bansa ang katrabaho ko, karamihan ng mga European whom I work with dito sa shipyards, doon ako natuto sa kanila And then I had to go to their home base talaga na titignan yung mga ginagawa nila, anong nangyayari, anong mga gawain nila, paano nila ginagawa, sino-sino mga tao, saan ang mga resources, paano nakakakuha ng funding. Pinuntahan ko talaga sa nila, sa mga home-based country nila. Doon ako natuto ng And then, suddenly, dumating itong insurance na to dahil sa COVID na yan. Dito ako dito ako nag-survive. Of course, kasi during the COVID, everything closed. So, wala ni isang client sa akin. Yung pinaparenta ko ng mga bahay is ongoing ang mga bayad na wala namang tao. So, ilang ok ang loss ko niyan during the pandemic. So, nakasurvive lang ako dahil dumating itong insurance na to. So, yun lang naman ang kailangan i-continue kahit walang income yung insurance na yan. And then, nakita ko sa insurance is the same lang pala doon sa mga inattend ko na
mga financial conferences. Very ano sila, talagang mag-combine, i-combine mo yan, yung finance at saka sa insurance. Talagang kailangan silang partner all the time. Hindi pwedeng finance ka lang, hindi pwede. Kailangan talagang insurance doon. Doon lang talaga ako natututi actually. From scratch, yung mga natutunan ko, an actual. Hindi po ako studious hindi ako tulad mo. Hindi ako studious, talagang actual ako na nag-aaral. Pupunta ako talaga mag-train personally. Yun na ata kasi nga kanya-kanya tayo ng style. Yung mga iba natututo lang sa libro. But hindi ako studious type active learner ang aking type. So kailangan kong ang mga active learner, you spend a lot and sacrifice a lot of your time na matuto kasi active ka eh. Gusto mo yung actual hands-on doon ka natututo. Samantala mga passive learners, pwede lang sa libro sila natututo, yung mga study materials natututo. But sa mga active learners, you have to be on hands-on training para matuto ka. So tulad ko, I had to spend a lot. Yung actually noon teacher ako, mag-earn ako ng 6 months and then mag-attend sa mga course ng 1 month, ganun. O kaya mag-ipon ako ng whole year and then mag-out ako ng 2 months doon lang sa mga training. Doon nauubos yung savings, yung totally na mauubos doon. Hindi rin ako na ano ng mga insurance noon, hindi rin ako na-orient. So, pag titignan ko talaga yung mga expenses ko, naku, malululak ata sa mga expenses. Sabi ko, sayang to kung nag-save ako ng kahit 10% ng income ko noon. Malaki-laki sana ngayon. So, yun lang po ang matutunan talaga sa insurance, yung mag-save ka. And then, at least lang 20% ng income mo is i-save mo. And then, the rest, pwede mo nang gastusin. So, yun yung mga kamali natin na now we try to i-share sa mga bata pa habang hindi pa late. Kasi sa akin, late na rin akong over 30 na ako nung nag-start ako nito eh. Over 30 years old. Imaginin mo kung 20-year-old ka, nag-start ka ng matuto ng financial planning. Napaka mo na sana. Siguro meron na akong shibok, kung i-shibok na siguro ang pera ko ngayon kung nag-start ako maaga. Ngayon shibok pa lang. Wala pang shibok? Grabe ka naman. Malaki na yan. Wala pang Grabe naman. Yan ang gusto ko sana. Nasa age na ako, ikaw okay nga eh. Nasa Konti lang naman diferensya natin sa edad Yeah. At least you started already. Ang start, hindi yan importante, ang result ang importante. Kasi marami din na mga nauna sa akin, mga 13 years na sa insurance, hindi pa rin ganun din. Kasi depende talaga sa effort ng isang tao. Depende sa tao. Meron yung magsimula ng 5 years, tapos mas malaki pang na-earn kaysa sa'yo. Meron yung ka-start lang, 1 year lang, meron na siyang ilok. So, depende po talaga sa tao eh. Meron yung iba na gusto lang easy-easy, pa isa-isa, meron okay na, meron na akong 3 million. Meron naman yung iba, yung Vietnamese na kilala ko, hindi siya mag-stop hanggat hindi siya naka 20 million. Ay talaga? So, ang gagawin niya is per day, isang tao. 20 days, meron na siyang 20 million. Ikot-ikot siya. Ano ginagawa niya? YouTube siya. Vietnamese. Babae. May asawang Korean. Meron din pala siya. Kita na betan dun sa meron din pala siya. Sabi nga niya, target niya, 1 per day. 1 per day ang niya. 1 is 30. Kaya? 30 days sa isang araw. So, ang target niya is 20 days. Basta 20 days, maka 20 siya, 20 million to 30 million yan. Malaki na niya? 20 to 30 million ang monthly niya. Million niya yun? Iyan? Oo, ang sabi nga niya, gusto daw niya is mag-focus muna ng 10 years, after niyan mag-retire na. Meron na siyang ilang okokok. Ilang na siya? Oo. Yun din naman talaga ang plano sa financial planning. Tulad ko,
Gusto ko nga, makasave na ako ng 10 years. Mag-stop na ako. Gusto ko nang Oo, okay na yan. mag-retire. Kaya nga sinasabi ko sa mga mag-join kayo kasi hindi mo alam kung itong linya mo eh. Kung linya mo ang tawag-tawag, social media, pwede kang kikita talaga ng malaki. So, meaning, yan din gagawin ko. Mag-YouTube ako if show my face also. Of course, i-expose mo ang sarili mo. And then kung ang target mo is kung may shibok na ako, mag-retire na ako, pwede na kasi yung shibok ilagay mo sa bank, ilagay mo sa sa trust fund ha. Trust fund lang yung mga niraran ng bangko o kaya insurance company. Yung bedang mo, yung ano ba yung bedang sa English? Yung Bedang, kung alam yung bedang. yung ibabalik sa iyo every month or basta every year or every month pag kumikita yung pera mo. Dividends. Okay. Dividends sa English. Yung dividends na ibibigay sa iyo, yung kilala ko, magkano lang yung pera niya? Uok yata. Nilagay niya lang sa sa trust. Yung kinikita na every year, nakakuha siya ng bedang, yung dividends every year, yun na yung living cost niya. So, kumuha siya ng maliit na lote. Nagpatayo siya ng maliit din na bahay doon sa lote niya. Kasi may edad na siya retired na siya. Yung nakukuha niyang dividends, yun na yung kinakain niya yun na yung living cost niya. Hindi nababawasan yung pera niya, uok na yan. Complete yung uok niya, nakakatanggap lang ng dividends every single year. Wow. Okay na. Oo, kasi kung every year kamo makatanggap ka ng halimbawa uok siya, 'di ba? 500 million won. So kung 500 million won, i-times mo na sa 12 to 10%, kamo mga 15%, kamo maliit na 'yun 75 million na 'yun per year. So yung 15% a year na makuha mo, 75 million yan, parang yukbeng manon ay parang 5-6 million ang per month mo yan So, sobrang-sobra na yan sa niya. Sobrang-sobra na yun sa gagastusin niya na matanda. So, kaya nga ang ko rin is, ako rin, meron lang akong sibok, mag-retire na ako. Ilagay ko na lang sa sa trust. And then yung na lang, yung dividends na lang. Monthly na lang yung paggastos mo. Oo. Pababa, pataas naman ang niya Hindi naman naka-fix yan, no? Pababa, pataas. Pero kahit bababa, kamo na 10% pinakababa na yan. 50 million a year yan. Uchon manon. So, pwede na yun ang full-time nga na magtrabaho, 30 million a year ang niya Oo. So, pwede na yun na living cost, hindi natatouch ang pera mo. Kung hindi ka lang masyadong greedy, pwede na po yun. So, ako rin, tinatarget ko talaga na makashibok ako, magre-retire na ako. Pwede na yun, hindi. Sobra ba yung shibok mo Ha? Sobra ba yung shibok mo? Ngayon. Hindi yan shibok. Matagal ka na Ang shibok naman kasi yung net talaga na ilagay mo sa Iba naman sa under ng company Kasi ang company, yung Chabongum sa company. Iba naman po yan kasi operation gastos mo po yan Operation Pero yung private mo talaga na na savings na shibok, iba yung insurance mo. Na yan parang living cost mo lang ilagay mo doon sa mga sintak, yung mga sa mga trust fund. Trust companies. Ay okay na yung matatanggap mo. Kaya nga, yung mga kababayan natin, kung matuto lang sana kung mag-attend, matuto, slowly, kasi we cannot share information in one day We share as we go on. Pati naman sa Samsung na intensive yung training nila sa akin. It took me at least 2 years na matuto dun Intensive pa ang nila, araw-araw ako nandun, tuturuan nila ako every morning. Intensive talaga ang Samsung. After 6 months, ipadala nila ako sa leadership training nila. Kung ano ay yung mga training nila. Intensive pa yun. But still, it took me at least 2 years na matuto ng kunti.
wala naman pong easy na information o pagkatuto. So, ano lang talaga, yung consistency na continue mo lang na ano yun. At ang sabi nga ko nga sa atin is freelance tayo, di ba? Ang freelance tayo wala naman pong, ako, I have my own office. Hindi po ito insurance company. Sarili kong office. I work Monday to Friday dito and then sa evening lang ako mag-ano ng insurance o kaya weekend. May 5 million ka, may 10 million ka extra, okay na yun. Wow. Yung galing sa work mo, yun ang Sengholby. So, lalo sa mga may mga ginagastusan, may college pa ako. College na ba anak mo? College ako. May Isa lang anak mo babae? babae. College, gagastos ka ng minimum 2 million sa isang buwan. So, ang college, ang mahal eh. Unless na matalino ang anak mo na may scholarship. Mamigyan ba isang buwan? Oo, kasi yung tuition pa lang. A month? Oo, a month yun. Kasi yung gagastusin niya, yung Sengwalby, yung dorm, yung pagkain. Pagkain lang at allowance niya, 1 million plus na yun. And then yung mga materials na gagamitin nila sa school. Tapos yung tuition niya, magkano ang tuition na? Sa 4 million plus yung isang semester. So, almost 1 million a month yun. So, kamo, ang ano niya, pinaka-basic lang. 2 million in 4 years sa college. 4 years ba college? Oo, Nasa, Paltson Manon. yan. Nasa Paltson Manon. Iba pa yung mga, syempre, bibilhan mo pa yan ng mga make-up. Kaya, babae pa. Ang daming, Ang babae, ang daming gastos. Yung mga pang-make-up niya, pang-lipstick niya. Ay, Punta lang siya sa Pinas, siguro, anak ko. pero iba din mahirap sa Pilipinas ang babae anak mo. Very Mahirap. very risky doon. Lalo na foreigner, makita yung mukha, Oh, very risky doon. Mataas ang crime rate sa atin hindi mo naman pwedeng na mag-aral ka, bibigyan kita ng 24-hour security guard. Kaya nga, sige lang, yung mother okay na may income Mag-yorsimi lang tayo dito, makakaya natin. Paano? Nag-aalba din naman siya. Nag-aalba din para, siyempre, una matuto. Kasi sabi ko nga sa kanya, kung hindi ka mag-alba, useless ang pag-aralan mo. Kasi hindi mo alam i-apply yan pag nag-graduate ka. Habang nag-aaral ka, nag-aalba ka, ma-realize mo paano ang business, paano ang pagtrabaho, value ng pera. Ang dami mong matutunan sa alba Kaya nga, So, hindi pwedeng mag-aral ka doon tapos pag-graduate mo, doon ka palang mag-aral kung paano i-apply ng pinag-aralan mo. Parang tayo din lang sa Pilipinas, no? Sa atin sa Pilipinas, pag nag-aral tayo, aral lang Walang So, hindi ka matuto ng ganun. Oo. Dito sa Korea, at least may chance ka na mag-aral, may chance ka na mag-alba. Kaya nga, mostly student dito alba Oo, kaya alam nila ang cost of living. Pero na-excite ako dun sa mga sinasabi mo na yung isang araw, may ka. Oo, yung Vietnamese. Makapasa iniisip ko na ngayon, kinagawa niya mag-post ka ng papaganda ka lang, baka dadami. Oo, yung Vietnamese nga. Bilib ako, sabi niya, i-target ko lang ang 20 days, isang tao sa isang araw. Kasi marami nga namang Vietnamese dito, 100 million, 160 plus thousand sila Pero sa atin, di ba? Oo, sa atin is nasa 60,000 plus tayo. Oo, mas marami Vietnam. Lalo na yung mayaman ba yun? Ang daming mayaman dito Pero marami talagang Vietnamese na nag-success. Ang dami. Dami talagang Vietnamese na nag-success. Hardworking sila. Pati ang visa fees, pag nagpapa-counsel sila sa amin, tinitignan ko yung fee nila sa mga Heng Jongsano. Pag sinabi ng Heng Jongsan na 2 million, 3 million, walang question, no question as magbayad sila. Pag Pilipino, mahal naman. Yung iba, 800. Yung iba, libre lang naman yan sa Migrant Center. Diba? Tama. Hindi tayo aasenso niyan. Kaya gusto ko din ang mentality nila Parang
Nagtrabaho ka para ikaw mag-income. Kung kukunin kong libre ang oras mo, paano ka mag-success sa buhay mo? Ganun ang isip nila eh. Gusto ko yung mentality nila. Sa Pilipino eh. Ay, doon muna ako sa libre te. Pagka hindi kaya ng libre, babalik ako sa'yo. Ganun ang isip natin. Pero marami talagang Vietnamese na nag-success. Tsaka, Parang gusto. Oo. sabi nga niya, sa Vietnam, lalo daw yung mga tinutulungan talaga nila sa insurance, yung nagsisave talaga sila. And then, pinaplan talaga na after 4 years. Yung kahit isang kontrata lang, after 4 years, meron na 60 million. Maliban pa sa mga benefits nila sa tulad ng Tegicom nila. Tulad ng NPS nila na iuwi. Kaya daw yung isang Vietnamese, pag uwi ng after 1 contract lang na 4 years and 10 months, pagdating, mahigit na ang kanyang iuwi. Wow. Ganon daw talaga sila eh. So sabi ko, i-try ko nga na i-advertise yan sa mga Pilipino. Ang aim natin is ilok. Pag sinabi mo kasing ilok sa mga Filipino, parang masyado na malaking pera eh. Kaya sabi ko, akin na yan. Oo, pero nakita ko sa mga kumuha sa akin ng insurance eh. 3 years lang meron na silang yuktson manon. Sabi ko, 2 taon mo pa, ilok ka na. Kako nga eh. Kasi yan, in 3 years, may ano ka na, 60, ano yan? Yung sinave nila, yung halimbawa kumuha ng ng 1 million per month, kahit 1 million per month lang eh. So 40 months kamo na. 3 years mahigit siya eh. 40 months. Ano siya, 36, 3. Oo. 40 million. Shit. Yung iba hindi ko naman inaano yung medyo malaki na like 1.5. Inaano ko, mga 800 o 1 million. Pag 1.5 kasi, huwag masyado, lalo kung may pamilya sa Pilipinas. Pero yung 1 million, kahit may pamilya ka sa Pilipinas, basta i-maintain mo na maximum 1 million ang gastos nila doon, pwede yan kasi 2.5 nga ang sahod. So 1 million ang savings mo, 500 ang gagastusin, and then yung invest mo yung 1 million sa Pilipinas sa mga anak mo, asawa mo. Pero sa mga wala pang asawa, wala pang anak, kako nga, kaya nyo ang 1.5. Wag nyong i-allow na padala sa Pilipinas sa nanay nyo kasi, o kapatid, kasi hindi nila i-save para sa inyo eh. Pag shopping lang doon. So, pag single ka, mag-start ka na ng 1.5 million mo. O pag 3 years, hindi ko tapusin ng 5 year ate. Okay lang yan. Kung 1.5 million ang mo, okay lang yan. Makuha mo naman lahat yan after 3 years eh. Walang interest? Kasi nga yung meron kasi savings yan eh. Kaya nga Savings yan. 500 lang. Kahit wala gaanong interest niya kasi 3 years lang yan, walang gaanong interest. Pero at least nakasave ka, makukuha mo. Buo yung Open nga akong 500 ngayon. Mag-ano ka ng open mo pero kuha ka muna ng lisensya mo te. Kasi pag hindi ka muna kuha ng license mo, kunin license mapunta sa akin ang commission yan. Okay. Okay, Kevin. O pagkuha ka ng 500 mo, under ng akamo ng anak mo ang isave mo ng 500 or sa'yo, o di mapunta sa akin ang commission yan. Okay naman sa akin, welcome ko yan. Ay pala, hindi ko pwede i-register ang pamilya mo sa akin kasi soon, magkaroon ka ng license, hindi pwede yung i-register ko and then i-register mo. Antayin natin na makakuha ka. Antayin mo lang. Kasi ilalagay ko as customer ko yung pangalan ng asawa mo, anak mo, samantalang magkaroon ka din lang ng license, hindi pwede. You change the name? Hindi nga po pwede. I-check. Kasi magsisync in lahat ng information eh. Ay talaga? Hindi po pwedeng magsinungaling. Mag-sync in lahat ng Kaya tapunin ko pag may license na ako. And then the savings also. Saving. Ay, at least When? The choice when? Parang eager. Magka-license ka next month yan te. Parang eager na eh. Oo, magka-license ka niya. Who knows na. Kasi yung mga alam mo yung malaking kumikita sa insurance te.
yung mga retired tax officers, yung mga nagtrabaho sa tax office, yung mga retired na mga doctors. Yan, laking kumikita yan ng malakihan sa insurance. Kasi ano nila? alam nila kung paano gamitin yan. Alam nila paano, ano pa ang mga may kilala ko, dati sa Samsung, ang kinukuha lang yung client, yung sa corporate. Hindi siya kumukuha ng mga maliliit na individual. Kasi malaki. Galing siya ng tax office, retired siya. And then after nag-retire, nag-ano siya ng insurance. So, ang inaano niya yung corporate insurance. Kahit isa, dalawa lang client nila, naku, ok ang ano nila. Maganda kung ano. Kaya yung madaming alam, talagang mag-success dyan. Pati yung sa insurance sa Philippine base, yung mga kahit saan sa Pilipinas, kahit saan sa mundo na Pilipinas. 'Di ba, may insurance para sa kanila. Diyan kumikita, marami mga doctors diyan. Kahit ongoing na doctor, ginagawang part-time lang 'yan, nag-advise lang 'yan kung paano gamitin 'yan. Ang lalaki ng kinikita ng mga 'yan. Okay. Kaya yung sa atin, hindi lang yung Korean insurance, pwede tayo doon sa Philippine base na mga kilala natin sa iba't ibang bansa, pwede natin silang bigyan. Kaya hindi mag-stop diyan. Hindi mag-stop sa Korean insurance. Ano yung, bigyan mo ako ng mga videos mo about this? Yung mga, Isend ko itong video ko na to. ha? Isend ko ito.